exciting. Sabi nga nila na mangyayari ngayong panahon sa politika ay walang iba kung hindi po yung darating na SONA. Oh, di ba? And alam mo, sa totoo lang, yung mga nakaraang SONA, wala pong excited dyan. Sa totoo lang, ha? Huwag na tayo maglokohan. Hindi po excited ang taong bayan sa mga nakaraang SONA. Itong pangatlo na ito eh. Yung unang SONA, tama ba? Pangatlo. Kasi may unang SONA eh. Yung parang, hindi naman, ewan ko kung ano yun eh. Yung kasisimula pa lang. Hindi ako sure kung pangalawa o pangatlo na to. Gayunpaman, this is the only time na magiging excited ang taong bayan. Alam nyo kung bakit? Ha? Kasi nga po, si BP Sara Duterte ay nagsalita ng designated survivor. So yung mga ungas dyan sa kamera, napraning na, di ba? Yung mga ungas at mga sip-sip dyan, naaning na. Alam mo kung bakit naaning niya mga animal na yan? Hindi, ito, alam mo kung bakit? Kasi yung mga nasa kamera ngayon, ang ganda ng kitaan ngayon eh. Balita ko, itong SONA na ito, excited ang lahat, pero kinakabahan naman yung mga nasa kamera. Kasi alam mo, yung mga congressman natin ngayon, sobrang pinagpala sila ngayon. Ha? Itong panahon ni Romualdez at ng kanyang chairman ng appropriation na si Zaldico, ay sobra ho silang masaya ngayon. Hindi ko alam kung ba't sila masaya. Siguro maganda ang biyaya. Hindi, I mean, syempre, di ba, blessing, ika nga. Tagumpay ang mga proyekto. Mirna Yamanaka, salamat po. O, di ba? Kaya sila ay masayang masaya. Naturalmente, kung ikaw ay masaya, ha? At ikaw ay binantaan, no? Nabantaan, o di kaya merong banta na narinig, okay? Na tipong designated survivor. Aba, naturalmente, ikaw ay mapapraning. Pag napraning ka, malamang isipin mo, naku, patay tayo dyan. Kung sakaling magpalit, kung sakali lang namang magpalit, wala tayong sinasabing pagbabanta, wala rin tayong sinasabing may gagawin si BP Sara Duterte. Pero kung sakali lang na magkaroon ng pagpalit, sigurado mapapalitan ng speaker. Pag napalitan ng speaker, sigurado hong mapapalitan ang appropriation, ang chairman dun. Pagka ganyan, baka yung pagpapala ay maiba. Hindi na, alam mo yun. So, kaya alam mo, marami dyan na mga kongresista, marami dyan mga kongresista na sobrang napapraning. Sobrang sip-sip kay speaker dahil nga naman baka mawala yung kanilang biyaya, di ba? Yung biyaya na yun, hanggang nandyan si speaker, tuloy-tuloy. Pero pag wala na si speaker, wala na silang biyaya. So napapraning sila ngayon sa mga ingay, bulong-bulungan, mga uniform personnel. Tapos nagsalita pa si BP Sara Duterte, kaya tuloy lalo silang napapraning, 'di ba? Pagka meron kang hindi magandang balakin, ano to? 3-in-1? Anak ng wewe. This is a mortal sin. Alam nyo ba, ang 3-in-1 ay mortal sin sa mga coffee lover? Mga genuine coffee lover? Anak ng weteng 3-in-1. Puro asukal to eh. Sandali Wala bang hindi, iba? Puro asukal tong 3-in-1 eh. Ay nako, anyway. Walang iba? Palitan sir, palitan. Ayoko nang, gusto ko black lang kamo. Sir, sa ano, kuha lang sir. Sa Jollibee, Ayun So, ayun na nga. Kaya pala 50, iba yan, iba. Iba yung 50 pesos na yun, doon yung sa pick up coffee. Sabihin nyo, pag walang black coffee dyan, magsara na sila kamo, So, ayun na nga. So, ngayon,
hindi lang ang excited, ang mga Duterte supporter, legit. Ulitin ko, pag sinabi kong legit, hindi yung mga scammer. Linawin lang natin kasi alam mo naman na, sa panahon ngayon, napakarami na talagang scammer. Talagang kalat na sila. Hindi nyo na ba napansin? Merong scammer. Merong ano ngayon, hindi, banggitin ko lang sa inyo para at least alam nyo. JC Doha Qatar, maraming salamat. Ang daming scammer ngayon sa mga social media, yung mga Facebook, scammer, yung meron nga ngayon yung warrant, yung fake warrant. Alam nyo ba yun? Scam din yun, di ba? Iba-ibang scammer ngayon. Meron din yung mga scam sa TikTok. Napakarami ring scammer dyan. Di ba? Sobrang dadaming mga scammer ngayon. Kaya pati yung mga katulad ng mga supporter ni Pangulong Duterte, napasukan na ng mga scammer. Sandali wala tayong binabanggit dito baka na naman yung iba dyan, bilis nyo maging defensive kasi may mga iba tayong mga kababayan dyan na defensive. Wala naman tayong binabanggit na pangalan, biglang pumiyok. Nabubuking tuloy na scammer din sila. Hindi. Alam mo, talaga ito, wala ho akong pinatutukuyang vlogger dito pero tamaan, sabi nga, bato-bato sa langit, ang tamaan, magre-react. Diba? Pero meron talaga niyan yung mga scammer na sa social media. Yung kunwari Duterte supporter tapos panayang hingi sa OFW. Panayang pagpapaawa sa OFW. Ang dami niya yung nagpapaawa na walang pamasahe, walang pang-hotel, tapos alam mo yung style na mangungutang tas di naman na magbabayad. Totoo, ang dami niya pautangan harot. Hindi, kaya nga ako nag-iingat ako binidyo ko nga yung Kaya panoorin nyo yun, meron akong vlog na na-scam ako ni Jay Guevara at saka ni Boss Dada. Hindi, panoorin nyo yun kasi maganda yung video na yun para kung sakasakaling hindi magbayad si Jay Guevara, kasama siya dun sa scammer. Kaya magsama-sama doon sila. Pero sa tingin ko naman magbabayad yan si Jay Guevara. Pero yung mga style ng iba dyan na nangungutang tapos hindi naman magbabayad, tapos pag napuna tsaka maghahabol tapos papagawa ng video, kang inang scammer yun diba? Easy lang tayo. Tapos ngayon galit na galit, panay yung parinig, diba? Parinig ng parinig. Pero pag nakaharap, pero pag nakaharap mo naman, parang basang sisiw. Ang tapang-tapang, parinig ng parinig, pero pag nakaharap mo parang basang sisiw. Sabi ko nga sa susunod na magkaharap tayo, wag lang sa KOJC. Siyempre, re-respetuhin natin ang KOJC at ang SMNI. Pero pagka nagkaharap tayo sa labas, siguraduhin mo lang na naka-live ka. Ay, nako. Anyway, eto na nga. Speaking of scammer, kasi baka sabihin ng iba, ano na naman bang relationship niyang scam na yan sa topic mo, Banat Bay? Wag na kayo mang-away. Ganyan na naman hirit ng mga tanga, di ba? Wag na kayo mang-away. Wag na kayo kayo Ganyan, di ba? Yung mga hirit ng mga mahihina ang utak porket pinupuna mo yung mali, sasabihin nila nang-aaway. Hindi ho, alam nyo kung bakit. Ganito kasing konteksto niyan. Ipapaliwanag ko lang sa inyo, Kasi ngayon, pupunahin natin yung greatest scam that happened in the Philippines. Kaya may kinaugnayan sa scamming yung ating topic. This is the greatest scam na nangyari sa Pilipinas. Ano yun? Yung Talano Gold. Yan, di ba? Yung Golden Edge. Sinasabi nilang babalik na sa Golden Edge, yung mga ganyan-ganyan. Ano nangyari? Wala nga. Diba? Yan yung mga sinasabi ko sa inyo na sinasabi nila na greatest scam na nangyari sa Pilipinas. 20 pesos na bugas. Wala din, di ba? Marami pang iba-ibang scam dyan.
Oh. Ngayon, para naman sa kalinawan ng mga kababayan natin, pakinggan mismo natin ng taong bayan. Okay? Ito po ay report ng UNTB. Hindi po, ulitin ko, hindi po ito report ng SMNI. Baka sabihin ninyo, bias, di ba? Hindi Ito po ay report ng UNTB. O, pakinggan natin pakinggan natin tong, sandali. Nawala sa hulog yung ano na yun. Wait lang. Ayan. Ito. Ayan. Pakinggan natin Pasok. Sa akin wala namang sa lahat naman siguro meron kahit ano pero sa akin siyempre kumasti. Sandali linawin muna natin yung tanong Ano ba yung tanong? Ayan, ito yung tanong. Sandali, ayan. Wait lang. Ayan. Sa inyong opinyon, anong pagbabago sa Pilipinas ang iyong nadama sa nakalipas na isang taon? Ayan. Sa akin wala namang sa lahat naman siguro meron kahit ano pero sa Medyo magulo lang yung pagkasabi niya, no? Pero sinasabi niya, tumaas daw ang mga sa transportasyon, tumaas daw ang bilihin. Pero sa tingin naman daw niya may magagawa. Kasi ang gobyerno, alam mo kasi mga Pilipino, very optimistic yan, di ba? Pero kung ang tanong kasi kung may pagbabago during the year, etong last year, ang sagot, wala, tumaas. Di ba? Pero siyempre, positibo pa rin ang tao. Anong no sound? Anak naman ng weteng, Paano naging no sound yun? No sound daw. Sandali. Bakit no sound? Ano ba yan? Bakit no audio yung interview na wala? Sandali nga. Anak ng weteng naman, palpak naman, Paano nawala yan, Tuloy nga natin. Ba't ganun? Sandali, tingnan natin. Ulitin ko. Paano nawala? Sa browser. Wait lang, Paano nawala? Paano nawala? Wala bang sound? Ulitin natin, Play, Meron, ayan. sa akin wala namang sa lahat naman siguro meron kahit ano pero sa akin siyempre kumasti yung lalo na sa transportasyon at saka sa mga bilihin. Pero alam ko naman na kaya naman na gawa ng gobyerno na para umabaw kahit paano magkaroon na medyo sa mga tao. Medyo magulo lang yung pagpapaliwanag niya pero meron naman sound. Kayo naman. Minsan lang talaga mga kababayan natin medyo hindi lang nila ma-express yung gusto nilang sabihin at nahihiya at ayaw sila. Pero sinasabi niya tumaas. Okay? Ito pa, pangalawa, sino ba ito? Ngayon, sa current administration, parang feel ko wala man nangyari. Wala daw nangyari. Dati, past administration, medyo interested ako sa mga nangyayari sa politics. Pero parang wala akong interest kasi parang walang ganap masyado. Ayun, patay tayo dyan. Bukas you're fired. Sabi niya ngayon, bakit ba pag nagsasalita tayo para lagi tayo nakainom, ngayon, wala po talaga nangyari ngayon. Itong administration na ito, napipil ko walang ganap Pero nung nakaraang administration, meron Palakpakan, kuya. Hindi, di ba? Ang ganda naman ng sinabi niya. Maganda. Ay, interesado daw siya nung nakaraang administrasyon, pero sa ngayon, wala. Ito, ulitin natin, Sa ngayon, sa current administration, parang feel ko wala man nangyari. Sa current administration, wala naman nangyayari. Linawin lang natin yun. Alam mo, pag dati,
past administration medyo interested ako sa mga Oh, yung past administration, interested siya sa politika, may nangyayari sa politics. nangyayari sa politics. Pero parang wala akong interest kasi parang Ngayon, parang wala kang interest ngayon eh. Bakit? Kasi walang ganap masyado. Oh, yun ang sinasabi niya. Wala naman nangyayari. Oh, so wala tayong hindi na siya interesado kasi walang nangyayari. Okay. Oh, at least si Kuya honest, ha? Totoo naman eh. Marami sa kababayan natin na talagang sinasabi nila na ano ba nangyayari ngayon? Parang wala naman. Oh, 'di ba? Parang wala namang nangyayari. Oh, eto tuloy. ganap masyado. Siguro sa sa transportasyon. Oh, yung pagbabago daw, 'di ba? Ang sagot niya sa transportasyon. Okay? Sa transportasyon daw yung pagbabago. Ano sa transportasyon na nagbago? Sagot, move it. Kasi nagkaroon yung yung sa tren, di ba? Tapos yung bago nilang project sa yung subway. Oh, yun sa tren. Which is galing pa kay Pangulong Duterte. Ano pa? Yung subway daw. Oh, kanino galing yon? Kay Pangulong Duterte. Medyo si Kuyang Move It, medyo namimix lang. Namimix lang siya ng kung kaninong administrasyon galing yung pagbabago. Di ba? Totoo, ano ba sinabi niya? Yung tren na ayos, kailan ba naayos yun? Kay Pangulong Duterte. Yung subway, kailan naayos? Kay Pangulong Duterte. Di ba? Tama, mali. Kakala niya this current administration. Kasi nga naman, ang propaganda ng mga ensimada vlogger, ngayong administrasyon yun. Pero in fairness, lagi natin sinasabi to, in fairness, itinutuloy naman ng Marcos administration. Itinuloy lang. Hindi, totoo, itinuloy lang naman. At least hindi pinigilan. Pero both ay galing pa rin kay Pangulong Duterte. Yun. So sa akin yung implementation ng mga Ganun daw? sa ganito, rain roll, yung efficiency ng So, balik ulit tayo sa dati. Sabi niya, ano ba yung pagbabago? Yung efficiency ng railroad. Kanino ba nagsimula yung proyekto na yan? Kay Pangulong Duterte. Pangulong Duterte pa rin simula yung proyekto na yan. Although, again, ulitin natin, pinagpapatuloy naman ng gobyerno ni Marcos in fairness. But, everything nagsimula yan kay Pangulong Duterte. makapunta ka sa isang lugar, ngayon malapit na mag-operate, so magandang improvement na yun. Ayan. Nakita namin improvement kasi madali ka na makapunta sa mga lugar-lugar na pupuntahan. Ayun so madali ka makapunta sa mga lugar-lugar gusto mo pumunta. But again, it started in Duterte's time, continued in Marcos administration. Para lamang po natin na ilagay natin sa tamang perspektibo. Nagsimula kay Pangulong Duterte. Actually, ganito yan. Kung gusto nyo talaga ng perspektibo. May mga proyekto na conceptualize nung panahon ni Pinoy. Yung iba pa, panahon pa before Pinoy. Conceptualize. Kaya lang, madali lang naman mag-isip eh. Sa totoo lang. Pero ang importante dyan na simula at tumakbo nung panahon ni Pangulong Duterte. Okay? At meron din mga proyekto na hindi nagsimula sa pag-iisip kay Pinoy, nagsimula talaga kay Pangulong Duterte at tumakbo nung panahon ni Pangulong Duterte at natapos. Ngayon, pinagpapatuloy naman ng ilang mga proyekto ni Pangulong Duterte ng Administrasyong Marcos. Ilan? Yung iba kinancel. Pag sa Mindanao kinakancel. Pero pag dito sa Metro Manila, tuloy-tuloy. Linawin natin hindi tayo dun lang tayo sa totoo. Huwag tayong magdagdag, magbawas, pero ganun talaga ang katotohanan. Okay? Tuloy, ano pa ang pagbabago? Para po sa akin, nagkaroon naman po ng improvements, pero asset namin hindi po kasi siya ganong kalinaw.
Kasi since na Oh. May improvement naman daw, pero hindi kasi ganun kalinaw. Kuya ha, hindi kita magets. Medyo mahirap-hirap itong ano mo ha. Merong improvement pero hindi lang malinaw kung ano yung improvement na yon ha. Sige, tuloy. noon pa natapos yung pandemic hanggang ngayon, yung mga development sa government, yung mga pinapagawa nila proyekto, hindi yung parang consistent na tuloy-tuloy. Hindi lahat ng program, mga free program sa public government hospital na nabibigyan ng oportunidad. Kumbaga, pili pa rin yung mga hospital. Ganito ha, bibigyan ko lang kayo ng tip mga kababayan ha. Hindi, para lang sa ano, this is a communication skills. Okay? Communication skills pagdating sa pagsagot. First of all, pag kayo tinanong, sagutin nyo ng diretso. Tsaka nyo ipaliwanag. Okay? Kasi dito, sinasabi niya, meron namang pagbabago, kaya lang hindi makita. Tapos, sorry medyo naguluhan din ako Tapos, merong mga hindi completely na i-implement. Yun yung sinasabi niya Pili lang yung mga ospital, mga ganon. Okay? Siguro, kasi I think based on kanyang uniforme, baka naman siya po ay medtech o ano man. Hindi ako sure. Pero parang ang tinutukoy niya dito ay yung supposedly universal healthcare law, 'di ba? Na wherein dapat libre na sa mga publiko, kaya lang minsan nagiging pili. Yun lang naman yung sinabi niya Tapos hindi tuloy nakikita. Nagigets nyo? Kaya ako, turo ko lang na hindi ko nilalait si kuya Kasi siyempre, kolehiyo pa lang siya, baka hindi pa masyadong naituro. Pagdating mo sa pagsagot, lagi nyo tatandaan, kasi marami dyan sa interview, pag tinanong sa interview sa trabaho, paligoy-ligoy. Saan ka ba nagtrabaho nung nakaraang bago ka nag-apply dito? Ang sagot, sir, kasi nung bago napa-ospital po ako noon, kaya lumipat po ako, tapos nung nalaman ko na may opening, tsaka po ako pumasok dito. Huwag tayong sumagot ng ganun, kung hindi bagsak na kagad sa communication skills. Kasi tinanong ka saan ka ba nagtrabaho? Bago ka pumunta dito, ang sagot, kunwari, Jollibee. Jollibee po ako nagtrabaho. You only answer the question. Huwag mo nang ipaliwanag kung hindi naman tinatanong. Hindi, ito nililiwanag ko lang kasi alam mo kung bakit. This is a lesson especially when you are going out of the country sa immigration. Di ba? Sa immigration, kung ano yung tinanong, huwag mo ibigay lahat. Kasi marami sa kababayan natin na ano na to Ako, kahit ako, na ano din ako dyan na ganyan din nung ugali ko yung dati ang dami daladalang dokumento, di ba? Saka pupunta, dito po ako naka-stay, tapos ito pong kaibigan ko nag-imbita sa akin. Sandali, ang tinatanong lang, saan ka pupunta? No? Dapat kung ano yung tanong, yun lang ang sagot. Kung ano yung hiningi, yun lang ay bibigay. Tama, mali? Hindi, walang biro. Alam nyo kung bakit ko nasabi yan? Kasi kahit mismo sa embassy, US Embassy, ang dami sa mga kababayan natin, ang daming dalang papel. Tapos pagdating doon, may nakasulat na. Ito lang ang hawak nyo. Nakasulat na talaga. Ito lang. Nakasulat doon. Yung hawak lang yung papel ay yung application. That's it. Yung email na meron kayong appointment. Kasi tayo minsan ang dami nating sinasabi. Tama, mali. Diba? Pagka tinanong tayo sa immigration, kasi the more na marami tayo sinasabi, the more na ang dami nating nagiging defensive tayo. Nagigets ninyo? Halimbawa, yung kinumento kong nambudol ng OFW, nagpaliwanag na kagad siya. Kesyo ganito daw. Kesyo ganito. Kesyo hindi daw ako nagre-research. Kesyo fake news daw ako. Isa lang naman dapat ang sagot dun. Hindi totoo yan. Bayad na. Diba?
Kasi kung isa lang naman kung gusto mo akong barahin at hindi ka talaga ng budol ng kapwa OFW mo o ng OFW, isa lang ang sagot dyan. Ito resibo, binayaran ko na. Tapos ang usapan, tama mali. Kaya lang, ang dami mong palusot. Nahuhuli ka tuloy kasi ang dami mong dahilan. Ang dami mong sinasabi na wala naman na doon sa, wala namang nag-a-accuse sa'yo. Isa lang naman ang punto ni Banat Bay, merong nangutang, hindi nagbayad. O edi sana ang sagot mo, eto, nagbayad ako, kaya hindi ako yan. Tapos ang usapan, tama mali. O, di ba? O, ganun dapat tayo. Kung nga sa immigration, kung nga papasok ka ng ibang bansa. Hindi, ako, walang biro kasi sanay po tayo mag-travel dahil nga, panahon pa lang na Mocha Girls, nagta-travel na po kami, naka tatlong UK kami, tatlong Canada kami, tatlong US, 4 data, something, Middle East, kahit sa Middle East, so, alam mo pinakamasungit na mga immigration sa Middle East, totoo. Pag hindi tinatanong, wag nyo nang anuhin. Maano lang talaga sila, madaldal lang din talaga sila. Kung kaya ako, sabi ko, anong gagawin mo dito? Mag-shopping, bakit? May pera ka, meron. Ganun lang. Saka naka-check-in, ito. Ngayon. Kailan ang balik mo? Ito. Ilang araw ka? Ito. Kasi doon, confident ka Sinagot mo ng diretso. Pero pag hindi mo sinagot ng diretso, medyo mapag-iisipan ka tuloy ng hindi maganda. Diba? Yung tulad ng sinabi ko, merong inutangang OFW, hindi pa binabayaran, nangako. Hindi kasi ganito yan Hindi ka kasi nag-research kasi ganito yan. Fake news ka kasi. Kasi ganito to. Kasi ganyan yan. Tapos ito to. Hindi naman ako sa nanghingi. At saka ang ganito naman yan. Ang dami mong, sagot lang nagbayad ka na ba? Hindi. Tapos ang usapan. Tama, mali? Diba? Tama, naiintindihan nyo ibig ko sabihin? Hindi, pinapaliwanag ko lang kasi si Kuya, medyo hindi siya straight to the point magsalita. Pero naikwento ko naman sa inyo, sinasabi niya, pili lang daw yung batas na kung saan dapat libre. Naintindihan na natin? Kasi tandaan natin, nung panahon ni Pangulong Duterte yung Universal Health Care Law na yan, hindi masyadong nai-implement. Yan ang sinasabi niya. Okay sana pero hindi na-implement. But again, Duterte's time yan. Tuloy. Na nabibigyan ng oportunidad. Kumbaga, pili pa rin yung mga hospital. Yung transportation parang may konting pagbabago pero hindi kasing tulad noon nung di pa nag-pandemic. May konting pagbabago pero hindi katulad nung di pa nag-pandemic. Panahon ni Duterte uli. Mga kababayan, hindi ito SMNI UNTV po ito. Kasi baka sabihin ng iba pag SMNI bias di ba? Ito hindi ko sinasabing bias ang SMNI don't get me wrong. Yung mga tangang magi-interpret na naman diyan. Ibig ko sabihin, kasi pag SME na yan, pag bibintangan ng mga ensimada vlogger, pinili nyo lang yung in-interview nyo. Siyempre, ganun yung mga ensimada vlogger, di ba? Ito, UNTV ito. Hindi naman ito pinasara, so hindi naman sila Pero and yet, ito yung mga taong bayan na nagsasalita dito. And again, hindi nila pinili yung mga Duterte supporter. Okay? Baka kasi akala nung iba, Duterte supporter yan. Hindi po mga Duterte supporter. Ewan ko kung Duterte supporter sila Pero sigurado ko, hindi naman tinanong na UNTV yan. Duterte supporter ka ba? Anti-Marcos ka ba? Walang ganun, di ba? Kahit naman ng SMNI, hindi nila ginaganon Nagkakataon lang. Kaya lang, syempre, pagdududahan ng mga ensimada vlogger yan. Pero ito, UNTV ito. Linawin lang po natin yan tuloy. Maganda ang namin noon, mga biyahe natin. Medyo mahirap pa yung namin, biyahe na sa transportasyon. Edukasyon ata. Naman, it was open. Hindi siya sure. Edukasyon ata, hindi siya sure. Pero again, kung may nagbago man sa edukasyon, sino nga palang sekretary ng edukasyon? Ay sa mga online dial. Mas naging madali yung pag-aaral nila gamit yung internet yan.
Ayan, ha? So, edukasyon daw o internet, which is wala namang kinaugnayan ang administrasyon ngayon. O, siguro yung sekretary ng edukasyon. Sino nga ba yung sekretary ng edukasyon itong nakaraang 2 taon? Sino nga ba? Education po is yung pagbabago na dati po kasi marami yung hindi po nakapag-aral. Pero ngayon po, sobrang dami na po yung nakapag-aral nakakapagtapos. Ano po, yung sa study, yung mga pag-aaral po ngayong taon po. Yung mag-aral muna, te. Huwag muna mag-off shoulder. Okay? Mag-aral muna. Kasi po handa po yung government ngayong taon. Pag-aaral uli. Puro DepEd to, ah. Tama ba ako? Puro DepEd ito, ah. Mali ako. Kasi puro pag-aaral yung sinabi. Yung una, yung puro transportasyon na galing din sa proyekto ni Pangulong Duterte. Ito namang mga kabataan na to, puro pag-aaral. Tama, mali. Si Duterte pa rin. Sige. Again, taong bayan na nagsasalita, hindi po si Banatbay. Actually po, kapag napag-uusapan po namin yung magkakaibigan, yung about sa economy po, nag-improve naman daw po siya. Yung mga kaibigan niya, nag-improve daw ang ekonomiya. Sige, sabi ni ate. Yan. Sabihin na natin, yan ay, alam mo tayo, doon tayo sa katotohanan. Ekonomiya nagbago daw. Sabi ni ate, ayon sa kanilang pakikipag-usap ng kanyang mga friends. Nax. Sige nga. Paano kaya nila nalaman na naunlad ang ekonomiya? Di ba? Paano nila nalaman na nag-improve ang ekonomiya ng bayan? Tingnan natin. Kasi parang medyo ako din na nawindang ako sa ekonomiya ni ate. Parang marami siyang alam sa ekonomiya, ha? Medyo malalim siya, malalim. Malalim ang kanyang pag-unawa sa bayan natin, ha? Anyway, ito pa. Hindi, baka kasi sabihin ninyo, Banatbay, isang lang naman yan, isang video lang naman yan. Baka naman tingnan din natin, meron pang ibang video. Ito. Ito pa, ha? Isa pang video. Saan galing? Hindi ho siya SMNI. Saan po? 3 beses sa isang araw. Saan po? Sa TV5. Okay? Ayan po sa TV News 5. Okay? Pasok. Pang-ekonomiya to. 3 beses sa isang araw dapat kumain ang bawat individual. Ayon yan sa mga health organization. Pero sa kasalukuyang presyo ng mga bilihin, kumustahin natin ang ilan sa ating mga kapatid matapos ang ilang taong pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sir, magkano ang budget mo araw-araw para sa pangangailangan? Mga 300. Yan, Kasya po ba yun sa araw-araw ko rin? Hindi po, kulang po. Sa mahal po na bilihin natin. Nako, yun ang ekonomiya. Sir, ilang beses po kayo nakakain sa isang araw, buong pamilya po ninyo? Ay, naman po, kompleto naman po. Hindi, kulang pa rin po, hindi pa rin po sapat. So, ayan, malinaw ang ekonomiya ni ate. Sabi niya, nagmamahal at masyadong hindi pa kaya yung ginagastos nila sa pagkain. Ito, hindi ko naman sinusupla ko si ating nagsalitang na umunlad daw ang ekonomiya. Pero if there is someone who is more believable, pagdating sa ekonomiya ay siguro yung mga mas matatanda na nagtatrabaho instead yung sa mga nag-aaral. Tama ba, Spencer Lacalle? Di ba? So ito kasi si Spencer Lacalle, yan dapat tanungin yan kasi OFW yan. Siya ba ay masasabi niya, umunlad ba ang ekonomiya ng ating bayan? Kasi may nagsabi kanina na isang babae lang naman na estudyante, sabi niya umunlad daw ang ekonomiya. Pero dapat ang tanungin nga natin yung mga ganitong nagtatrabaho kung totoo bang umunlad. Ano ba ang nakikita nila sa ekonomiya? Eto pa, sunod, pasok. Wala naman akong nabalita na bababa yung presyo ng bilhin kasi mahal ang bilhin ngayon. Mahal ang mantika. Mantika ngayon nagmahal. Ang bigas mahal din. Pati itlog mahal. Grabe, pati itlog mahal.
Wag ganyan, ha? Hindi, alam mo, sa totoo lang, baka sabihin nyo, ako mahilig po ako sa itlog. Alam mo ba sikreto ko? Ito, iba, nagka-carnivore diet ako. Gusto nyo ng sikreto? I-share ko kayo. Sa carnivore diet talagang hindi ka gugutumin. Pagka, grabe ho, breakfast ko, 6 na itlog. Walang biro, 6 na itlog. Tumatagal na ako. Alam mo kung ano oras na ako susunod na kakain? Siguro after 12 hours na. Sa sobrang busog ko, siguro because of the protein, walang biro. Kaya nga sabi ko nung narinig ko to, tumaas na yung presyo ng itlog. Kawawa naman si Bungal pag tumaas na yung presyo ng itlog. Kung dati 150 lang. Baka ngayon na 1.5. Pero duda naman ako na makakuha siya ng 150. Sa pagmumukha niyang yun, hindi siya makakakuha ng 150. Siguro mga 1.5, mga 5.5 ganun, papayag sa kanya. Kasi sabit-sabit yung nun. Sa itlog, di ba? Ito, tuloy natin, tuloy. Ano pa masasabi? Nagmahal pa ba o hindi? Anong ekonomiya? Bilang magta-tricycle, sa amin yung 10 oras, maganda ng biyahe namin yon. Ngayon, 16 hours, wala na, kulang pa rin. Sa dami. Ito ho ang mga nagsasalita, taong bayan, ha? Hindi ho ito sinasabi natin mga Duterte supporter, ha? News 5 ho ang nagtanong dito. Taong bayan ang nagsasalita. Kayong mga Ensimada vlogger, sige nga, sabihin nyo sa amin sino sa atin dalawa ang bulag. Sino sa atin ang lumulunok ng tae? Bakit kanyo? Kasi tuwan-tuwa kayo doon sa nangyayari na pinasok ng dilawan ng gobyerno natin na dati galit na galit kayo sa mga dilawan. Tama, mali. Bembi Robin, maraming salamat. Diba? I like and love you when you are calm. Keep it up. Yun. Bembi Ron. Sige. Pagka may mga maliwanag ang ating chat box, talagang kalmatang tayo. Thank you. Maraming salamat po sa mga nagpapakalma. Salamat. Yung mga ganyan, talagang kakalma tayo. Tuloy. Lahat ng tumaas na bilihin. Sanay lang ang Pilipino sa hirap. Sanay lang sa hirap. Yun, tumaas daw lahat ng bilihin. Dati 10 hours sila nagtatrabaho, ngayon 16 hours wala pa. Kaya lang, sabi niya, sanay lang talaga ang Pilipino sa hirap. Alam mo kuya, kung saan sanay ang Pilipino? Sanay ang mga Pilipino sa mga budol. Sa mga scammer. Sa totoo lang ito, serious talk. Gusto nyo na real talk? Ewan ko ba na tayo mga Pilipino, taon-taon, we vote the same people in the government. Hindi nyo ba naisip to? Brian Flomino, maraming salamat po. Taon-taon, same congressman ang binoboto ninyo. Taon-taon, same mayor ang binoboto ninyo. Pero, nagrereklamo kayo. Tama, mali. Every president ang binoboto nyo yung sikat. Tapos nagtataka kayo bakit walang nangyayari. Miss Lovely, salamat po. Diba? Simple Simple mathematic. Paulit-ulitin mo yung ginagawa mo, tapos mag-expect ka na may magbago, ay isang malaking katarantaduhan yan. Kaya nga po walang yumayaman sa isang empleyado. Magpapaka-chingkita naman tayo ngayon. Hindi totoo Bakit kanyo? Kasi, magkano sahod mo ngayon? Halimbawa lang Halimbawa lang, sumasahod ka ng 30,000 kada buwan. Empleyado ka. Anong expect mo? Tataas yan next month? Hindi tataas yan next month. Bakit? Empleyado ka Pareho pa rin yan. Baka nga bumaba pa Depende yan sa boss mo o kaya sa negosyo ng boss mo. Unless, tataas yan kung magpalit ka ng trabaho. O di kaya magnegosyo ka. Yan, maaaring tumaas. Pero kung ine-expect mo, kasi marami sa ating kababayan diba, yung, ano ba yun, yung, ang laging mindset nila aasenso rin tayo. Balang araw, siswertein din tayo sa buhay. Pero ano ginagawa niya? Wala, nakatambay.
Pero in-expect niya darating yung swerte. Swerte sa loto, swerte sa wedding, swerte sa... Hindi, totoo naman, di ba? Swerte sa ang tawag dito? Sa sabong. Wala siyang ginagawang pagbabago sa buhay, and yet ine-expect niya na umasenso siya. Hindi mangyayari yan, kapatid, mga kaibigan. Kung kayo ay hindi mag-aasenso sa gagawa ng ibang bagay, hindi kayo aasenso. Tandaan niyo yan. Hanggang hindi kayo mag-explore ng ibang bagay, hindi kayo aasenso sa buhay. Bakit ko na-relate ito? Kasi ganyan din yan sa pagboto ng kandidato. Same candidate ang binoboto ninyo. Mag-i-expect kayo na gaganda bayan natin. Kaya nga, naging halimbawa na sa ating mga Pilipino na bumoto tayo ng isang presidente na kakaiba. Sino yun? Si Pangulong Duterte. Ang daming nagbago dun. Tama, mali. Kasi bumoto tayo isang presidenteng kakaiba. Presidenteng mabaho ang bibig. Ibig sabihin, pag nagsalita, palamura. Tayo ng presidenteng hindi maarte. Balasubas. Di ba? Pero nagbago ang bayan kasi nga nag-iba tayo. 2022. Bumalik na naman tayo sa dati. Sino binoto nyo? Sino? Yung maganda ang pangalan. Tama, mali. Anyari. Nga. 2025, boboto kayo ng senador. Hindi pa ba kayo nagsasawa sa walang katapusang hearing? Mga hearing na kesa hinusgahan na? O edi bumoto kayo ng kakaibang senador. Kung ayaw nyo ng ganyan. Tama, mali. Diba? Kung ayaw nyo na ng ganyan, bumoto naman kayo ng ibang senador. Para naman sana umasenso bayan natin. Ito pa masama, mga kababayan Ito pa masama. Kayong mga OFW, nabudol na nga kayo. Diba nabudol na kayo? Lahat kayo, tuwan-tuwa kayo nun. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Kaibigan mo, kaibigan ko. Yan. Tuwan-tuwa kayo, diba? Galit na galit pa kayo sa akin nun. Hindi, totoo. Gusto nyo akong saktan nun Wag na tayo maglokohan, mga kababayan. Gusto nyo akong saktan nun. Galit na galit kayo sa akin nun. Tama, mali. Bakit? Isa ako sa unang nagsabing gusto nyo ba ng bangag sa Malacanang? Grabe, galit na galit sa akin ng mga taong bayan nun. Tama, mali. Aminin nyo na, galit na galit kayo. Pero ngayon, love na love nyo na ako, di ba? Bakit? Kasi sabi nyo nga sana pala naniwala kami sa'yo, Banat Bay. Tama, mali. Pero tanong, tanong ko sa inyo, mga kababayan. Andi dito na naman kayo. Sino? Pinaniwalaan nyo yung budol sa inyo nun. Paniniwalaan nyo pa rin hanggang ngayon. Ano tawag sa inyo? Yung vlogger na nambudol sa inyo para bumoto kay Marcos, naging anti-Marcos lang, naniwala naman kayo. Binudol niya na kayo noon, ngayon binubudol pa rin niya kayo. Nag-iba lang siya ng kakampihan dahil hindi siya kinampihan nung dati niyang kinampanya at ang kinampihan si Thinking Pinoy. Tapos ngayon, nagpapaniwala pa rin kayo. Ano tawag sa inyo? Sige, sagot kayo sa akin. Sige nga. Magkadiretsuhan tayo dito. Anong sagot nyo sa akin ngayon? Mantakin nyo, binudol na kayo noon Binudol kayo noon, pinaniwala na kayo that Marcos is the best to the point na tinawag si Pangulong Duterteng Mangkanor. At nung hindi na siyang pinansin ni Marcos at si Thinking Pinoy na ang pinansin, naging anti-Marcos siya at anti-Lisa siya ngayon. Tapos nagpapaniwala kayo sa kanya at sasabihin nyo sa akin, ang samang tao ko kasi binabanatan ko yon. Anong tawag sa inyo? Hindi, tanungin ko kayo, anong tawag sa inyo? Masakit po ba? Masakit? Ha? No. Nagpabudol na kayo noon, nagpapabudol pa kayo ngayon. Ito pa masama.
Nagpabudol na nga kayo dyan. Pati yung alagad nilang mga tanga, binubudol kayo, hiningan kayo ng pera, at naawa naman kayo at nagbigay kayo. Tapos nung binukin nyo sila, inaway naman kayo. Tapos balik kayo ngayon sa Banateros. Tanungin ko kayo, magpapabudol pa rin po ba kayo? Tama po ba, Black Mamba? Di ba sinabi na namin sa inyo, pinangalanan na namin sa inyo mga budol vlogger, mga scammer na vlogger, tapos nagagalit pa kayo sa amin? Bakit kayo mga Banateros nangaaway ng kapwa DDS? Di ba? May paganyan-ganyan pa kayo? Kayo na nga yung binudol, ang tanga-tanga nyo naman. Eto ganito katanga yung iba. Binudol na yung kapwa OFW ninyo. Ang kinampihan nyo pa ay yun ng budol na scammer na vlogger. Ano tawag sa inyo? Sige nga pakisagot. Yan living testimony na si Black Mamba. Binudol, in-scam. Hindi lang yan, may mga pinarinig pa yung mga kasamahan ko na in-scam nila. Tapos maniniwala pa rin kayo sa kanila at sasabihin nyo sa amin, bakit kayo nangaaway? Ay tanga. Tanga lang talaga, tanga lang. Sinabihan na kayo di ba? Binudol na nga yung mga kasamahan ninyong OFW. Hinut-hutan. Daig pa mga baklang ng hut-hut. Diba? Hinut-hutan na kayo. Pinagtanggol na nga namin kayo. Tapos, biglang, reaksyon nyo? Nangaaway kasi kayo mga Banateros bahala kayo sa buhay nyo. Kung kayo ay tanga na, at gusto nyong araw-arawin ng pagiging tanga, malaya kayo, walang problema. Makinig kasi kayo sa Banateros. Hindi ko sinasabing kami lang ang magaling. Pero ang sinasabi namin, huwag kayong magpabudol. Paulit-ulit na namin sinasabi yan. Kaya nga tayo may mga ganitong tao. Hindi ko sinasabing nagpabudol si Kuya, itong nagsasalita. Kaya nga tayo may mga taong nagsasalita ngayon na sinasabi nilang walang nangyayari sa bayan natin. It is because most of the Filipinos 2022 ay nagpakatanga. Masakit pakinggan? Totoo Totoo yun. Masakit man pakinggan, pero kayong mga nagpabudol, dinamay nyo kaming lahat na hindi nagpabudol. Kaya nga isa lang naman ang pakiusap namin Isa lang naman ang pakiusap namin mga kababayan. Huwag nyo nang ulitin, parang awa. Parang awa, huwag nyo nang ulitin ang magpabudol. Nabudol na kayo noon, okay lang. Ganun talaga ang buhay, nagkakamali. Understandable. Pero naman, this time, parang awa naman. 2025 na naman, magpapabudol na naman kayo. Huwag naman na kayo magpabudol. Kawawa yung mga kababayan natin tulad ni Kuya. Di ba? Na nadadamay sa mga nagpapabudol. Ang Pilipino, kahit yan sabi nito, dagdagan mo pa boss, tad-tad tayo ng mura noon sa mga yan. Tama, Diego Latigo. Halos gusto nga nila ako saktan Ang dami ko kayang threat na natanggap nung panahon na yan. Walang biro Nung panahon na nangangampanya, grabe ang threat ko sa mga messenger. Talagang grabe. Pero ano ngayon? Kulang na lang, yapusin nyo ko Kasi nga, tama ho tayo di ba? Hirap na. Hindi yan dumadaing. Lalo na ngayon ang hirap Talagang kahit anong kahit natin. Grabe ang pogi ni Kuya Yummy yummy. Huwag ka magpapakita sa mga delicates ka. Baka mamaya mabibamax ka ng mga bakla dyan. Naku po. Ang pogi si Kuya, pang artistahin Ma'am, nasa short pa rin tayo. Gawa nga ng mahal na mga bilihin, ma'am. May pamilya ka? Meron, ma'am. Ay, grabe yung tanong ni ate. Para may halong yun May pamilya ka? Ano yung tanong ni ate Ate naramdaman ko yun Yun mo yung tanong ni ate Pag iba yung tinanong niya, iba siya magtanong Pero dito, iba yung tanong niya Tingnan niyo yung tanong niya Ngayon, ma'am, ang hirap Talagang kahit anong kahit natin, ma'am, nasa short pa rin tayo. Gawa nga ng mahal na mga bilihin, ma'am. May pamilya ka? Di ba? May pamilya ka. Ate tingnan ko nga kung sino ka mamaya.
Magkano budget mo kada isang araw? Kada isang araw? Magkano budget mo kada isang araw? Ako nang bahala, sabi niya. Nung nag-i-interview. Joke lang ate ha, joke lang ha. Siguro pagka nag-interview dyan si Thinking Pinoy, Kuya, may pamilya ka? Gusto mo ba ng ano? Joke lang, joke lang. Depende ma'am, kasi sa isang araw siguro kumapalo rin ng 300. Kasya po ba yun? Kulang pa ma'am, kulang pa po. Ilang beses po kayo nakakain sa isang araw, pamilya? 3 times a day naman po ma'am. Pero ilang beses kayo nakakain sa isang araw? 3 times a day. Yung jowa mo, asawa mo, ilang beses mo nakakain? Ay, grabe ang bastos ni ate. Gago! Joke lang. Walang ganong tanong ha. Imaginasyon ko lang yun, Joke lang! Kinakapos pa rin po. Ilang beses na ho kayo nakakain sa isang araw? Iba yung tono niya ngayon. Pagalit na siya. Ilang beses kayo nakakain sa isang araw? Galit na siya dito. Kanina may halong lambing ha. Ngayon, galit na? 3, 2, ganun lang. Kung may mga sumusobra na ng pera, ilang kakain lang namin. Kasi hindi sapat yung kinikita sa taas ng puhunan namin. Magkano ho ang budget ninyo kada araw sa pamilya? Nag-range na lang kami sa 500 to 800, ganun lang. Ang budget nyo kada araw? Napapakain nyo naman yung buong pamilya nyo dati? Oo. At pagtsatsagaan naman. Sapat po ba yun sa isang araw? Leia Cruto, maraming salamat. Yes, nakaabot din sa live. Eto mga kababayan, Madam Leia, ikaw, tanungin kita, taga ibang bansa ka, di ba? Na-imagine mo ba yung sagot ng mga nauna? Magkano ang budget mong pagkain sa isang araw? 300. Yung pangalawa ata, I think 400, 500. Etong ini-interview ngayon, 800. Sa isang araw buong pamilya yan. Buong pamilya. Tanungin ko kayo, yan ho bang ganyang klaseng buhay ay masasabi ninyong sapat? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Eto, nagtatanong lang po ako sa inyo. Ako nalulungkot ako Para tuloy ako nakonsensya bigla O parang, alam mo yun, minsan pag hindi ako nagbibiro. Kaya kayo mga kababayan ng OFW, ito I also speaking not only for you or sabihin na just questioning you, pero I'm speaking for myself also. Di ba? Kayo mga OFW, mapalad na po kayo kahit papaano. Etong sila kuya 300 sabi nga ni Spencer Lacali, 300 milkshake lang ng 2 apo ko yun. Correct. Hindi, walang biro. Pero alam nyo ba na ganito ang karamihan ng ating kababayan? Ang average ng pangkain ng pamilya nila, 500 to 1,000 lang per day. Pamilya ho ito Hindi ho ito isang tao. Kayo, sige nga tanungin ko kayo. Mga OFW, kahit wag nyo nang sagutin, kung ayaw ninyo sagutin, tanungin ko kayo. Magkano ang average na pagkain ninyo gastos per day? Per tao. Per kayo lang Kayo lang. Ibig sabihin, ako nga, bigla ako napaisip Sabi ko, grabe naman yun. Bigla ako napasalamat sa Lord. Lord, salamat kahit papaano. Nakakakain pa naman ako ng tiba-tiba kahit papaano. Alam mo yun? Kaya kung iisipin mo sa dami mo ng problema, magpasalamat ka pa rin. Hindi, ito, lesson na to sa buhay Totoo lang. Lesson na to sa buhay. Minsan kung iisipin mo, kasi minsan isipin mo, ang hirap ng buhay, daming gastusin, daming stress sa buhay. Uy, magpasalamat ka. Yung iba, nagtatrabaho, sabi nga isang kahig, isang tuka. Ano ibig sabihin kung hindi kumahig, hindi tutuka? Kung hindi magtrabaho, walang pagkain. Ikaw meron kang ipon. Kaya magpasalamat ka na. Kasi ang dami mong pwedeng ipasalamat na yung ibang kababayan natin naghihirap. Di ba ho? Walang biro. Sabi ng iba, hindi sapat 1.5 per day. Yung pagkain ko nga lang ngayon, ito. Dinner ko. Hindi siya nag-aano Ito lang para ipakita ko lang. Sabi ko nga, grabe thankful ako. Dinner ko po mag-isa. Ayan nagpaano ko kasi once a day lang ako kumain So ito. Kaya sabi ko, alam mo, kasi kanina nagrereklamo ko. Hindi, walang biro.
sampal sa akin tong video na to. Nagrereklamo kasi ako. Sabi ko, ang dami kong problema, ang dami kong bayarin. Tapos binudol pa ako ng mga kasama kong mga animal. Hindi, totoo, nagrereklamo ako kanina. Sabi ko, ano naman yan, no? Sabi ko, kasi tandaan ninyo, di ba? Naikwento ko sa inyo, before ako utangan ni Jay Guevara, yung animal na yan, ha? 250. Yung 250 na yun, acceptance fee yun ng isang abogado na naniningil sa akin. Okay? Tapos, babayad ko na sana. Tapos bigla akong inutangan. Na hindi naman ako tinanong kung okay ba sa akin. Basta isinubo na lang ako ng mga kasamahan ko. Hindi nga nila ako tinanong paggising ko, okay na daw, Banat, okay na yung 250 ha, sold na. Sandali, bakit si Dada ang nagdesisyon, hindi ako? Di ba? Walang biro, nagulat talaga ako eh. Sabi ko, sige na nga, napasubo na eh. Pa-announce pa eh, di ba? Napasubo na talaga eh. Tapos di kanina umaga, na-realize ko, saan ako kukuha ng pambayad? Mababawasan yung ipong ko. Para bayaran ng 250,000 yung abogado para ayusin tong demandang kinakaharap ko. Hindi si Harry Roque. Si Harry Roque, iba yung abogado yun. Abogado yung kay Trillanes. Dalawa kaso eh. Iba yun, kay Trillanes yun. Ito, iba to, bago ito kay Zaldico. No, naisahan ka? Oo, naisahan ako. Kaya kanina talaga pagising ko, stress na stress ako. Kasi nag-iisip ako saan ako kukuha ng pera. Hindi pa dumarating yung bill mo. Sino sa inyo yung ganon? Hindi pa dumarating yung bill, kinukompute nyo na. 'Di ba? Magkano ba yung bayarin ko sa sa ganito. Ang dami mo kasing bayarin eh. Mga empleyado mo na pinapasahod. So iniisip ko na kaagad, 'di ba? Nagrereklamo na ako, naiinis na ako. Kaya nga ako bumili ng masarap na pagkain eh. Kasi totoo lang, yan ang stress reliever ko pagkain eh. Sabi ko, sige na nga, magkakain ako ng malupit na steak from Nonos. Di bumili ako order ako ng steak. Tapos nakita ko, 2.5. Ang mahal nito, hayop to 2.5 na steak. Sabi ko, 2.5 Tapos nung napanood ko to kanina, nung nire-review ko to, sabi ko, Lord, salamat, nakakabili pa ako ng pagkain Hindi, totoo, napano ako napasalamat ako Walang nga luto. Kaya nga, anong moral lesson dito mga kababayan? Ang moral lesson dito, kung meron man tayong problema, at iniisip nyo na, kasi ang demonyo, ito seryoso to, ang demonyo, para ikaw ay ma-depress, sasabihin sa'yo ng demonyo, ikaw lang ang dumadana sa may problemang ganyan. Unfair sa'yo ang Diyos, ganyan yan. Jody Layon TV, salamat po. Kaya pag may problema kayo, di ba, parang ang bigat-bigat. Parang ako lang ata ang dumadaan sa problemang ganito. Tapos pag tinignan mo pa yung TikTok at saka mga Instagram, bakit lahat sila nagbabakasyon? Lahat sila may bagong cellphone, lahat sila may bagong motor, lahat sila, puro yun ang tinitingnan mo di ba? Parang ako lang ba may problema sa mundo to? Tama, mali. Kaya ka nadidepress. Pero kung talagang lalawakan mo, sabi ng Biblia yan Totoo, sabi ng Biblia, di ba? Napakaraming may problema pa dyan. Ang dami hong problema dyan. Hindi lang ikaw. Okay? Hindi lang ikaw. Isipin mo, pinagpala ka pa nga. Dahil marami sa inyo na may problema kayo ngayon as OFW, nagtatrabaho kayo, hirap na hirap kayo. Pero dahil sa pinlay natin na ito, nare-realize nyo, mapalad pa pala kayo. Dahil kahit pa paano, sila nga nahihirapan na 300, 500. Buong pamilya ito Yung iba 1,000 sagad na. Kayo, magkano pagkain nyo? Hindi, totoo. Magkano ang pagkain ninyo sa isang araw, kayo pa lang? Di ba nagsusurvive pa kayo? Nabubuhay pa kayo? Mapalad pa kayo? Kaya magpasalamat kayo, sabi nga. Praise the Father. Hindi, totoo. Tama, mali. Tuloy natin ang kalagayan ng ating bayan. Sapat naman na. Sa amin kasi sa status namin okay na yun kasi sanay na kami kumain ng ganun lang. Kung ano lang yung meron, okay na yun. Oo, 5 anak ko Magkano ang budget nyo sa isang araw? 500 lang binibigay ko sa asawa ko Kaya lang, may 4 na anak ako nag-aaral. Kasya ko ba yung 500 araw-araw? Ay, hindi. Nangungutang ako ng 5-6 Sa ngayon, hindi pa rin bumaba. Kaya naman pala si ate pala yun. Ate, ikaw pala yung nagtanong sa pogi, Ikaw ate, ha?
Maano ka ha? Ano ka ha? Maan ka ha? Hindi. Wag naman ganun. Daming Biblia dito, kakausap ko baka magsalita ang tao. Hindi si ate, kaya ano eh. Hindi. Alam mo, pinlay natin to kasi ito yung nangyayari sa bayan natin ngayon. Again, may hihirit dyan na mga ensimada vlogger. Sasabihin naman nila, noon pa naman mahirap yung mga yan eh. Di ba may mga gaganyan pa eh. May mga pilosopo sasabihin nila, matagal naman na mahirap yung mga yan. Ba't sinisisi nyo ngayon kay Marcos? Ba't sinisisi nyo sa administrasyon? Hindi ata ho kayo nakikinig. Sabi ng mga kababayan natin, lalong humirap ngayon. Kung dati nga nagtatrabaho sila ng 10 hours, okay na. Ngayon, humirap pa lalo. Yun ang punto dito. Mahirap na nga, sabihin, ang buhay noon, humihirap pa ngayon. Di ba dapat kahit papaano may improvement? Kasi tandaan ninyo, ang tao, mga Pilipino pag tinanong, very optimistic ang Pilipino eh. Bibihira po sa mga ini-interview ang magiging negative. Tandaan niyo yan. Nagiging negative na lang talaga sila pag talagang totoong negative. Talagang nararamdaman na nila. Pero usually, kita niyo yung unang interview, di ba? Medyo pumupositibo pa ng konti eh. Konti. Di ba? Naghahanap pa sila, naghahanap pa sila ng positibo sa gitna ng kahirapan. Pero ito mga kababayan natin na nagtatrabaho, kasi more or less yung mga in-interview, mga padre de pamilya, di ba? More or less, hirap na ho sila. Kung talaga meron silang nararamdaman na maayos sa buhay nila at nai-improve, sasabihin nila yan. Nag-i-improve naman kahit papaano. Pero hindi eh. Di ba? Yan ang tunay na kalagayan ng ating bayan. Ito po ang sona ng taong bayan. Huwag na ho tayo magpaikot-ikot. Lahat ng politiko magsasalita ngayong sona. May kanyang-kanyang interes. Some are good, some are bad. And ito, let's be real, di ba? Let's be real, and lahat na magsasalita, whether it is pro or anti government, basta yan ho ay politiko o yan ho ay involved sa politika, meron ho silang interes. Ibig sabihin meron po silang motibo. Pero yung mga taong bayan, masang Pilipino pag nagsalita, wala ho silang motibo. Sila ho'y nagsasabi lang ng totoong kinalalagayan nila sa bayan. Anong nangyayari? Naintindihan ho natin, hindi ko kinakampihan kasi alam ko may magsasalitang anti-Marcos eh. Hindi ko sila kakampihan. Naturalmente, kung anti-Marcos sila, definitely they would say anti-Marcos. Tama, mali. Sige, wag natin silang kampihan. Pag meron naman magsalita mga politikong pro-Marcos, siyempre, maganda sasabihin yan. Kaya nga sabi ko sa inyo let us not listen to them. Hindi ko sinasabing hindi sila mahalaga ha. Ang sinasabi ko, wag natin sila pakinggan. Ang pakinggan natin, yung taong bayan. Kaya nga ako, ang encouragement ko sa SMNI, let's ask the people from the streets. Masaya ba kayo? Nakakakita ba kayo ng improvement? Yes or no? Ganun lang. Walang halong politika. Do you think nag-i-improve ang gobyerno natin? Nag-i-improve ba ang pamumuhay mo? Kaya nga ito ang tanong ko sa inyo. Kayo na lang nag-i-improve ba ang buhay ninyo? Kung hindi, at kung nag-i-improve ba ang pakikitungo nyo sa gobyerno? Kung hindi, wag na tayong magsalta ng anti-Marcos, pro-Marcos. Wag na. Buhay na lang ninyo ang magsasalita kung may nagagawa nga ba ang gobyerno. Yun lang yun. Wag na tayong magpaikot-ikot. Tama, mali. Di ba? Alam ko ba nung nagka-krisis sa ekonomiya dito sa Italia, ang daming nagpakamatay dahil sa problema sa work at pera. Meron pa pinatay ng pamilya. Kaya nga ngayon tandaan ninyo, pag naghihirap ang bayan, matik yan, aangat ang krimen.
Matik po yan, aangat ang krimen, magkakaroon talaga ng problema sa peace and order. Anong ibig sabihin problema sa peace and order? Droga, kakalat yan. You know why? Yung mga mahihirap, they would run to droga para maano yung gutom. Pangalawa, easy money. Marami din ako nakakausap na napasok sila sa pagiging, anong tawag doon, yung parang delivery boy. Hindi ko alam kung anong tawag nila doon sa mga nagbebenta sa karsada. Not because they want o tinitikman nila. Hindi sila addict. Pumapasok lang sila doon. It is because sila po ay walang pera. Easy money nga, ika nga eh. Kasi dadalin mo lang mula sa kanto na to, sa kanto na yan, 200 pesos na. Yun, runner. Diba? So kumakalat yan. Ano pa kumakalat pagka naghihirap ang bayan? Dumadaming snatcher, magnanakaw sa kalsada, holdupper, dumadami. Ano pa? Namamalimos. Diba? Yan yung mga dumadami. Ano pa? Scammer. Bakit kanyo? Ang scammer kasi, ang target niyan easy money. Diba? Kaya nga dumami yung mga quote-unquote investment scam. Diba? Dumami yan. O mga casino junket, dumami yan. Ano pa dumadami? Pag naghihirap ang bayan? Sugal. Bakit? Easy money. Sa tingin ng iba na medyo wala sa hulog, ika nga. Bakit kanyo? Ang sugal kasi, feeling kasi nila, ang kasinungalingan ng sugal ay ganito. Yung 100 pesos mo, magiging 10,000 yan. Yan ang pang-aakit ng sugal eh. Yang 10 piso mo, pwedeng manalo yan ng 2,000. Ganyan. Yan ang ano. Ang kasinungalingan ng sugal. Kaya marami nagsusugal. Pag nagtataka kayo. Kasi parang yung sugal pang mayaman lang yan. Hindi ho. Marami sa mga kababayan natin umaasa sa sugal because wala silang pera. They thought pag nagsugal sila magkakapera sila. Lalaki ang pera nila. Yung maliit nilang pera magsusugal. Kaya ka magtataka eh. Bakit na mayagpag ang isabong? Diba? Kahit jeepney driver habang nagdadrive, nag-iisabong. Tambay, security guard, wala nang ang perang pang uwi sa bahay, iisabong pa rin nila. Kasi they thought, kikita sila, yayaman sila sa sabong. O di kaya sa wetting. May wetting pa ba? Ewan ko kung may wetting pa. Di ba? Ganun no eh. Ano pa dumadami? O, mga lending app. Kasi madali nang mangutang at kailangan mangutang. Dati nga, 5656 lang eh. Ngayon, mga lending app na. Oh. Scatter, malakas ngayon. Ano yung scatter? Ano yung scatter? Hindi ko alam yung scatter. Scatter, malakas ngayon. Ano yun? Baka squatter. Hindi, joke lang. Hindi ko alam ha. Oh, di ba? Oh, ito pa. Iba pang mga balita. Tingnan natin ha. At para naman meron pa tayong maibalita dito ngayon, no? Ito. Grabe ho ito. Sobra itong balita na to. Sabi ko nga naman, no? MMDA nga naman, no? Ay, nako. Viral ang matarik na rampa sa bahagi ng EDSA busway sa Phil-Am, Quezon City. Ayon sa DOTR, hindi nasunod ang tamang sukat ng rampa. Yung scatter, sugal? Anong naman sugal yun? Sugal boss sa cellphone. Alam na alam mo, Diego Latigo, siguro nagsusugal ka nag-i-scatter ka, ha? Ano sugal yun? Scatter. Dami influencer ng promote ng sugal. Correct. Bakit? Laking pera dyan eh. Totoo. Kaya nga yung yung meron ako napanood na iimbestigahan daw yan, yung mga influencer na nagpo-promote ng sugal. Ako, all out ako dyan. Hindi lang yung imbestigahan. Kasi kalayaan naman nila yan. At saka kung legal naman yung sugal, wala ang problema. Ang akin lang, nagbabayad ba sila ng tamang buwis? Diba? Sana yan ang bantayan. Okay? Pero ako, against ako dyan.
Hindi ko sisisihin yung ibang nagagaganyan, ha. Wala tayong magagawa, pero ako, against ako dyan. Line ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Padulasan sa gitna ng EDSA? Yan ang katuwaan ng netizen sa wheelchair ramp na ito sa kabubukas lang ng Phil-Am Quezon City Station ng EDSA Busway. Tampulan ng tukso ang bagong rampa dahil ang tarik nito at baka raw dumausdos ang naka-wheelchair na bababa. Dumausdos? Uy, naalala ko yung dausdos na yan, ha. Picture. Mukha talaga matarik ito. Sangkay! Pero pinuntahan ng News 5 ang viral wheelchair ramp. Ang ramp na ito'y ginawa para sa mga PWD na papunta o manggagaling doon sa platform kung saan sumasakay o bumababa ng bus. Pero napansin namin na hindi man ito kasing tarik katulad nung nandun sa litrato sa social media, pero mahirap itong lakaran, paakyat man. Oo, wag mo nang i-justify na hindi kasing tarik yung naka sa social media. Hindi po nasunod yan eh. Merong hindi nasunod dyan, ha? Ito, papaliwanag. At lalong mas mahirap ito para dun sa mga naka-wheelchair o nakasaklay. Maging ang PWD group na Mabini Movement, sinabing hindi akma para sa kanila ang nag-viral na wheelchair ramp. Kasabay niyan, nanawagan din sila na gawing accessible sa mga PWD ang mga estasyon sa EDSA Busway. Sa ngayon, ang dami pa rin hindi accessible na lugar, lalo na ang carousel bus. Nandoon ang guidelines na dapat mag-comply ang gobyerno. Ang Department of Transportation nakatuwang ng MMDA sa pagpapagawa ng footbridge. Aminadong medyo matarik ang ginawang rampa. Kung pagbabasehan daw sa National Building Code, dapat sa bawat isang pulgadang angat ay may 12 inches na haba ang rampa. Hindi raw ito nasunod sa Phil-Am. No, hindi nasunod yung tamang pamantayan ng paggagawa ng wheelchair ramp. Nako. Ano kaya ito? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Meron kayang kumita dito? Station. Nasita na raw ito ng DOTR isang linggo bagong Sabi dito, ang lakas ng PWD, that's so elevated. Hindi, actually, contest ata to eh. May contest sila dito. Kung sinong unang makaakyat, merong reward. Diba? Kurasyon ng footbridge. What the DOTR did is to contact yung contractor and nagsabi na kami sa kanila that things should be. Yan. So, eto yung sinasabi natin. Paulit-ulit natin sinasabi ito. Sabi nga nung kaibigan ko, di ba? Papaalala ko lang yung sinabi ng kaibigan ko. Kasi sinabi ko sa kanya, alam mo baka ang maging next kingmaker, yung mga gambling lords. Alam mo, sabi niya sa akin, hindi totoo yan, bay. Ang magiging next kingmaker ay yung mga kontraktor. Kasi ang laki ng kinikita ng isang kontraktor sa bawat proyekto. Yan nga yung sinabi ni Magalong, di ba? Magkano? Ilan na lang ang natitira sa proyekto? I think 40%. Kung naalala ko yung tamang numero na sinabi ni Mayor Magalong. Ganun na ang korupsyon sa Pilipinas ngayon. So dito, may kontraktor na kinokontak na mali ang ginawa. Hindi ko alam kung tinipid o sadyang, kasi alam mo ang problema ganito may bidding yan, di ba? So kunwari may amount na pinagkasunduan. Halimbawa lang hindi ko sinasabing ito yan 10 million halimbawa yung pagpagawa niyan. Ang ipapagawa lang dyan mga 4 million, 3 million, yung the rest corruption na. Mapupunta sa congressman, mapupunta dun sa ahensya, mapupunta dun kung saan kanino na napupunta yan. Okay? So ngayon, since dahil dyan, liliit ngayon yung gagawin. Diba? Ibig sabihin, liliit na. Kung ano man yung gagawin, magiging substandard na. Ganun na nangyayari. Kaya ang tanong natin dito, diba, is meron kayang kumita sa animal na project na to? 40% sa congressman, sabi ni Spencer. Lisa Kamimura, 43 man sa Happy Mansari, 43 Mansari. Ayan, tanong natin dito, may kumita na bang animal? Be rectified. Meron na kaming ongoing discussion with the contractor kung paano i-rectify. Habang hindi pa naaayos, maglalagay muna ang mga otoridad ng rubber mat para hindi madulas sa rampa. Sorry gusto nyo pukpuk ko sa ulo nyo yung rubber mat? Para daw hindi madulas. Okay. So ibig din sabihin nun, kung hindi man madulas pababa, mahirap iangat lalo. Tama, mali? Anak ka ng wewe, oo. Ang maganda siguro niyan, lagyan nyo ng lubid.
Para gumaganon-ganon na lang yung yung naka-wheelchair, 'di ba? Ilulubid-lubid na lang niya, 'di ba? Alam mo, nakakalungkot sa ibang bansa. Grabe yung pag nagpupunta ka ng ibang bansa, maluluha ka talaga sa kapangit ng Pilipinas. Hindi ako 'di ba yung mga ganitong simpleng bagay, siguradong sila lalo na sa PWD, sobrang PW friendly ng ibang bansa. At subukan mong humarang doon sa mga PWD na daanan, naku po, yari ka. Sa Pilipinas, ang ginagago nyo yung PWD. Kung sino mang gumawa ng proyekto nito Tapos sasabihin nyo, lalagyan nyo ng rubber mat. Paano yung lalagyan ng rubber mat? Di lalong mahirap umakyat. Putang ina, ginagago nyo talaga Sa 5 bagong gawang footbridge sa EDSA Busway, sa Philam QC Station lang daw may nakitang problema. Umaasa naman ang grupo ng PWD na magiging accessible sa kanila ang lahat ng pampublikong transportasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Kahit nga may nagtutulak, ang hirap niyan di ba? Eto sandali Meron, sabi sa meron daw i-assign na MMDA na tagatulak. Tangina, kagagaguhan naman yan. Ewan, andyan na naman yung pautot ninyo Sandali Sandali lang. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa... Titingnan natin kung wait lang. Meron pa kasing report dyan Ito, yan. The elevator intended for persons with disability constructed in EDSA Philam Busway Station faces challenges and height restrictions. While the ramp built along with the elevator bears limitations in space, resulting to steeper slope for those who use wheelchairs. The Metropolitan Manila Development Authority, or MMDA, explains these as they seek recommendations and suggestions to improve the design of the ramp. I'm in touch with one of the premier architectural firm dito sa Pilipinas. I-lend po nila yung kanilang service for free. Magkakaroon po kami ng inspection at magsasuggest po sila ng ways kung paano pa i-improve. Netizens criticize the design of the ramp as unsuitable, particularly to those who use wheelchair. The MMDA, however, says these ramps are not really designed for those using wheelchair, while the agency observes seldom to no commuter on wheelchair in the busway. Hindi lamang naman po naka-wheelchair. Ang galing ng palusot ng MMDA. Palakpakan natin. Kayo naman, hindi naman pala pang wheelchair yan. Pang naka-scooter yan. Kahit nga scooter, baka yung mga mumurahing scooter hindi makakyat dyan Hindi totoo, yung scooter may slope lang silang pwedeng akyatin. Yung mga mabababang klase na scooter, yung mga 300 watts ba yun, mga 400 watts, hindi kakayanin yung mga ganyang katataas. Lalo na kasi laki ni Boss Dada yung sasakay, tsaka ni Jay Guevara. Naku po. Ang mga pwede lang dyan yung mga mamahaling scooter Pambira naman Tapos sasabihin nyo, hindi yan para sa pang wheelchair lang. Para saan yan? Sa skateboard. Para naman tayong ginagago Alam mo, yan ang problema talaga sa sa gobyernong to Talagang kaysa na umamin na nagkamali, aayusin namin, magpapalusot pa. Gagamit ito. Mas marami po sa aming obserbasyon yung mga senior citizens, buntis, at yung may kapansanan na hindi naman po nagre-require ng wheelchair. So, hello? Tama ba dinig ko? Ito daw ay hindi pang wheelchair. Marami daw ang nagsasabing mas okay yung mga senior na bababa at mga may kapansana ng hindi naka-wheelchair. Bababae mo, di dadulas dito. Anak ka ng wewe. Hindi naman tama na ang bababaan ng isang senior ay ganyan, nakadiretso. Hindi ho tama yun. Mas mahirap bumaba at umakyat sa ganyan kaysa sa hagdan. Grabing palusot pa, oo. MMDA naman, ano ba namang klaseng sagot yan? Nakakaputang ina lang pero hindi ko siya minumura pero nakakaputang ina lang as an expression. Diba? Ano to, ginagago nyo ba kami? Akyat ka dyan. Senior ka, sige dito ka umakyat, mas madali. Ipupusta ko sa'yo, mas gustong umakyat ng senior na nakahagdan.
Kung sana, kung talagang pang senior yan, hinagdan nyo na unti-unti. Alam nyo kung bakit? May architecture na ganyan. Nung tinira namin ng 1 buwan sa Japan, nung nakaraang taon, meron silang footbridge na ang haba. Unti-unti yung paakyat. Tapos sa kabila din, unti-unti din yung pababa. Tapos in between, meron ganun na pwedeng daanan ng, ewan ko kung anong pwede, yung bisikleta. Pwedeng iakyat doon yung bisikleta. Pero yung hagdan nila na pang PWD, although may elevator pero yung iba kasing mga matatanda doon sa Japan ayaw na nag-elevator, gusto maglakad na maglakad. Ang haba po na unti-unti yung pag-akyat. Ibig sabihin hindi nakakapagod. At pwedeng tumigil. Diyan, pag nakadiretsong pa ganun, titigil ka, nakahawak ka, tutumba ka. Ano ba? Anak naman ng palusot ito, sir. MMDA. Ano bang klaseng palusot to? Nakakabuisit. Sorry sir Hindi ko po kayo sinisisi Wala po ako sinisising kasalanan ninyo. Pero ang sinasabi ko yung palusot ninyo, bulok. Tanungin ko kayo dito, mga kababayan. Meron ba ditong mga senior na, Spencer, ano mas gusto mo? Umakyat ka sa hagdan o sa ganyan diretso na malalaglag ka? Sige nga. Spencer talaga pag matanda usapan, siya talagang tinanong, Hindi, kung kayo matanda, o mas gusto nyo ba yung medyo hagdan na lang na mahabang hagdan? Imagine niyo yung ganyan, kung talagang ang purpose para sa mga PWD o di kaya senior, di ba gagawin mo na lang hagdan? Kesa naman yung diretsong pa ganun na pwede kang madulas. Di ba? Gagawing slide. Pababa, slide. Okay. So, pag pababa, slide. Pag paangat, bahala ka. Ganon. Tama ba ako? Pag nabasa pa ng ulan niya, madulas siya. Hindi ko nga alam yung palusot nila Parang nanggagago lang di ba? Hindi pa senior si Spencer, 70 na si Kuya Spencer, pero ang pogi. Black Mamba, 70 na ba si Spencer? Hindi halata, Although, panay lang ang ospital niya, pero hindi pa halata. At saka amoy, ano ba yun? Yung white flower, ganun. Pero hindi pa mukhang matanda, Na makakagamit pa rin po nito. The MMDA, however, assures only one of the 5 busway stations face such problem. The agency will also make sure improvements will be done before its official opening. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. We serve the people. Yan, so eto na nga. Alam mo, eto lang gusto kong komentuhan dito. Pinost ko nga, may isa nga akong pinost dun Etong picture na to, may papakita akong picture. Ay, yan. Hindi, mamaya na yan. Alam mo, isa lang masasabi ko dito sa mga ganitong klaseng proyekto. Anong naaalala ninyo? Tanungin ko kayo. Anong naaalala ninyo? Hindi nyo ba naaalala yung panahon ng mga dilawan? Yung mga proyektong CR na walang divider. Yung proyekto ni Leni Robredo na CR na walang anong tawag doon? Walang sahig. Diba? Ganyan yung mga proyekto nila nun Mga substandard na proyekto. Diba? Ganyan na ganyan. Yung style na mga dilawan nun. Mga proyektong basta masabi mo lang na merong ginawa pero hindi naman nagagamit ng tama. Proyekto ng mga dilaw yan Kaya nga nagwala na ang Pilipino dyan Tapos inulit nyo na naman. Diba? Oy, abangan. Anong abangan? Anong abangan na sinasabi mo dyan? Flagpole worth 50 million. Yung mga ganyan. Na-miss nyo si Maroha. Na-miss ko si Maroha, sabi ni Garski. Diba? Tulay na walang ilog. Correct. Meron nga tulay na nasisira naman dahil di kahoy. Tangang. Di ba naalala nyo yung kahoy na tulay na di kahoy? Nakababad sa tubig yung kahoy. Naalala nyo yun? Abangan ang video, ilalabas ko na. Yan na naman yung video na yan. Sige na nga. Abangan nyo daw mamaya. Panoorin nyo kay Boss Dada. Yung video, ilalabas niya na. Hindi, totoo. Napanood ni Boss Dada yung video. Sino bang video yan?
Video ba ni Mama San yan at saka yung isang congressman yan napanood mo? Hindi, kasi baka video ni Mama San yan. At saka nung congressman, iba yan ha, ibang video yan. Ha? I promise, magbasa ka ng GC kasi. Sandali nga, anong chismisan na naman yan? Nailabas na daw yung video. Sandali. Ito. Magbasa tayo ng GC. Ano sabi ni ano? Killing me softly. Ay, may ganun. Send link agad. Mag-start na ako. Ano to? Okay. Ano to? Tungkol to dun sa scammer eh. Yung pinag-uusapan nyo dito, puro sa scammer. Sandali lang. Anong video ba yung sinasa? Sandali. May video. Yung ilalabas mong video, yung ano, kalma, pukin ng ina nyo. Sabi ni, Dada naman ang bastos mo naman dito sa group chat. Naku, bastos nito ni Dada sa group chat, tingnan mo yung, relax. Ang bastos mo sa group chat anong pukin ng ina nyo? Sino yun? Kalma. Sabi niya, grabe to si Boss Dada magsalita. Kaya, hindi ito yun, binabasa ko yung group chat niya. Sabi niya kasi, magbasa ka kasi ng group chat. Nung binasa ko, ganun ka bastos. Sabi ko, ano ba naman yan? Dada ka talaga, ha? Sorry naman. Anong ba? Ito ba yung video nung scammer? Ilalabas mo na? Malapit na ma-upload sa video. Si Dude. Puro si scammer to Yung pinag-uusapan nyo dito, yan ba yung video yung sinasabi mo? Kalma. Sandali nga. Puro si scammer to. Anong video ba? Banat, kalma si... Okay. Kalma. Basta kasi ikaw, ang tanong, Dada, ikaw ba maglalabas ng video? Kanino nila abangan? Yung video? Surprise to. Sige nga, kanino nga ilalabas yung video? Pagtapos mo, masaya ito. Kanino nga ilalabas yung video? Kaninong channel? Para alam ko, para ma-announce ko dito. Ayun, sa akin, sabi ni Boss Dada. Sorry naman, kasi kayo nagla-live ako dito ginugulo nyo ako. Yan. Mga kababayan, meron tayong breaking news. Ilalabas na ni Boss Dada ang video. Okay? Abangan nyo. Kay Boss Dada may lalabas na siyang video. Dito magigimbal ang taong bayan dito. Kaya anuhin nyo, abangan ninyo kay Boss Dada TV. Boss Dada TV, hindi ho clickbait. Okay? Kasi si Boss Dada talaga ang merong connection. Si Boss Dada kasi malaking tao lang yan, nakakatakot lang yan yung itsura niyan, pero siya ho talaga yung very anong tawag mo dito? Very friendly sa ibang tao. Siya ang nakikipag-usap, siya talaga yung siya ang may mga koneksyon. Hindi ho talaga ako may koneksyon. Si Boss Dada po talaga ang may koneksyon sa kung sino-sino mang mga tao. Kaya siya may mas updated ho siya sa akin. At ang kinagandaan niya kay Boss Dada, hindi ho yan naglalabas ng hindi confirm. Okay? Hindi ho yan naglalabas ng hindi confirm at hindi inutos sa kanya, at higit sa lahat hindi ho naglalabas yan ng chismis. Okay? So, kung gusto nyo malaman yung pinag-uusapan namin dito, ilalabas po ni Boss Dada. Kaya abangan ninyo. Okay? Abangan po ninyo dahil napakaganda po ng ilalabas niyang video na yan. Samantalang
tayo, tuloy-tuloy lang natin, ha? Nakablock ako kay Boss Dada. Okay lang, mapapanood mo pa rin naman, di ka lang makakakomento. Huwag kasi kayong umiepal kay Boss Dada, magagalit talaga yan. So, abangan nyo po yan. Maganda po yung ilalabas ni Boss Dada na yan, ha? O, sabi nga, kalma ka lang. O, ayan, sige. Abangan ko yan, panunuorin ko yan. Kahit po ako, hindi ko po alam yung video na yan. Okay? Kahit po ako, hindi ko po alam yung video na yan. Pero si Boss Dada, ngayon ko palang panunuorin, kaya excited po ako na panuorin. Again, ano po ba ang video natin na pinag-uusapan ngayon bago tayo ma-interrupt? It's about the Yellow Quality Project. Yun yung nangyayari na ngayong panahon na ito. Yung dating mga substandard na quality project na kuno na supposedly hindi quality project pero quality ang presyo, diba? Ibig sabihin yung presyo ay sobrang mahal pero yung mga ginagawa ay sobrang barat. Ganun no Yun ang nangyayari ngayon. Nangyari na yan nung panahon ng mga dilaw, ngayon nangyayari pa. Kaya talaga nga namang ito ang kalalagayan ng bansang Pilipinas. Okay? So, maraming salamat po. Magbigay daan po tayo kay Boss Dada in a while. So, kaya kung ako sa inyo, lagi nyo lang tatandaan, nakita nyo yan sa taas, banateros.com/live. I-ano nyo na yan, bookmark nyo na yan, ilagay nyo sa home screen ng cellphone ninyo. Pwedeng gawin yan pag binookmark nyo, isi-save nyo as a home screen, tapos lalabas yung notification doon pag may nagla-live no Banateros. O di ba? Kaya kailangan dito tayo sa Banateros, sama-sama tayo dito para sa bayan. Okay? Mamaya pa, tapusin mo yan. Wala na akong pag-uusapan, tapos na, naiihi na ako. Mamaya maihi ako dito sa kinauupuan ko Okay lang kabalik sa Japan, Sir Banat? November, December, January. Bayaran kami, hindi muna kami magla-live. De. Biro lang. Anyway, matatapos naman na in a while yung yung video kasi ina-upload na ata ni Boss Dada. Ay kapit lang kayo. Abangan niyo yan. Pero sa ngayon, mag-subscribe muna kayo dahil marami kaming plano. Hindi lang po, ito makinig kayo. Hindi lamang po ang plano namin yung political vlog. Magkakaroon din kami ng planong kung merong mga team payaman, di ba? May mga team patay gutom. Merong mga team ano ba yun? Marami pang team diyan, di ba, na mga vlogger. Meron ding team Banateros, di ba? Kasi pag nagsama-sama kami, ang gulo namin lalo na pagkakasama si Jay Guevara dahil puro kung ano-anong pinaggagawa. So gagawa natin ng live yan, yung mga unang lakad namin, yung unang mga ride namin, gagawa namin yan. So abangan nyo sa Banat Bay. Pwede rin kay Jay Guevara, pwede rin kay Coach Oli, kay Boss Dada, at kay Master Judea. So abangan nyo yan. Team Patay Gutom, yan. Team Bangan, yan, pwede yan. Kaya marami pa dyan na pwedeng Team Banateros yan, ika nga. Magagalit na naman yung isa pag inuman kayo. Hindi ko nga alam dyan sa mga masyadong nagagalit. Inuman? Ano ba naman yun? Iba ang inuman sa lasingan, ha? Magkaiba yun. Kasi may nakikita ka ba dyang nagwawala? Meron ka ba nakikita dyang umaamoy-amoy? Wala naman Di naman sila nag-aamoy nag-inuman sila As a matter of fact, it's a matter of fact to It's a matter of fact. Nung nagla-live nga sila na umiinom, di ba, maganda pa yung usapan. Tungkol pa sa politika, ang ganda-ganda ng usapan nila. Kung nagagalit sila sa umiinom, mamaya mas magagalit kayo. Mas magagalit kayo. Kaya abangan nyo kasi napakaganda ng ina-upload na video ni Boss Dada. Okay, abang-abangan nyo lang ha. Maraming salamat po. Thank you very much. Sana po magkita-kita uli tayo sa susunod nating live. God bless everyone. Bye-bye.